Magandang buhay mga kanobela. Bago tayo magpatuloy, nais kong magpasalamat sa lahat ng nag-subscribe sa ating munting channel. At sa mga hindi pa nakapag-subscribe, kung maaari ay mag-subscribe na sa aking channel at pindutin ang notification bell para updated kayo sa bawat kabanata. Maaari rin kayong mag-like, comment, at e-share ang ating video para malaman din ng iba nating mga kanobela. Maraming salamat po. Ang Ganti ng Inapi, Kabanata 1121 hanggang 1230. Kabanata 1221. Tahimik na napaisip si Charlie, habang inaalala ang simula ng lahat, kung paano sila nagkakilala ni Warnia. Isang damdaming puno ng paghanga, ang bumalot sa kanya. Kung hindi siya sumama kay Jacob sa Jikintang noong panahong yun, marahil ay hindi niya natagpuan ang 9 profound heavenly scriptures. At kung hindi dahil sa banal na kasulatang yon, mananatili siyang si Mr. Charlie, isang ordinaryong tao. At hindi ang kilalang Mr. Wade, na ngayon ay tinitingala ng marami. Ngunit sa kabila ng lahat, mas malapit sa puso ni Charlie ang pangalang Mr. Wade, isang katawagan na bunga ng sarili niyang pagpupunyagi at kakayahan. Samantalang ang Mr. Charlie ay alaala lamang ng kanyang nakaraan, isang pangalang ibinigay sa kanya ng kanyang pamilya, hindi ng sarili niyang pagsisikap. Dahil dito, naniniwala siyang ang lahat ng nangyari ay hindi aksidente, kundi itinadhana. May koneksyon siya kay Warnia, hindi lamang sa kasalukuyan, kundi marahil pati na rin sa nakaraan. At ganoon din sa 9 profound heavenly scriptures. Kaya't tiningnan niya si Warnia at seryosong sinasabi nila na ang pagkakakilala ay bunga ng pagkakataon, pero para sa akin, maraming bagay sa mundong ito ang sadyang nakatakda, kahit hindi natin agad nakikita. Namula si Warnia, may bahagyang pag-aalinlangan sa kanyang boses nang tanungin niya, Mr. Wade, ibig mo bang sabihin na tayo ay itinadhana? Ngumiti si Charlie, at may kakaibang kislap sa kanyang mga mata. Sabi nga nila, 100 taon ng kapalaran ang kailangan para magkatagpo sa iisang bangka. Ngunit ang maging magkaibigan, maaaring bunga iyon ng 200 o 300 taon ng ugnayan sa nakaraan. Bahagyang tumango si Warnia, at malumanay na nagsabi, misteryoso ka pa rin, gaya ng dati. Pero, isang tanong, naniniwala ka ba talaga sa tadhana? Ngumiti si Charlie, may halong nostalgia. Hindi noon, pero matapos ang lahat ng nangyari, natuto akong maniwala. Ikinaway ni Charlie ang kanyang kamay at sinabing, sige, huwag na nating seryosohin masyado. Gusto kong marinig ang tungkol sa iyo. Ngayon na ikaw na ang patriarch ng pamilya Song, ano ang plano mo? Mabilis ang naging sagot ni Warnia. Marami pa ring hindi kumbinsido sa aking pamumuno. Kailangan kong patunayan ang sarili ko, hindi lang bilang pinuno, kundi bilang isang karapat-dapat na tagapagmana ng aming pangalan. Kapag napalakas ko ang posisyon ko at napalago ang negosyo, tiyak na darating ang suporta. Tumango si Charlie. Tama. Sa huli, karamihan sa tao ay sumusunod sa kakayahang magdala ng tagumpay, lalo na sa pera. At sa ngayon, nasa magandang posisyon ang pamilya Song. Ang pamilya Wu ay humina na, kaya may puwang para maging nangunguna ang pamilya Song sa Ores Hill. Gusto ko sanang samantalahin ang pagkakataon para lumawak pa ang negosyo namin, sabi Warnia. At sana, makahanap din ako ng bagong mga kasosyo. Maaari ba akong makatulong? Tanong ni Charlie, walang pag-aalinlangan. Kung may kailangan ka, huwag kang mag-atubiling magsabi. Mabilis ang naging tugon ni Warnia. Mr. Wade, sobra na ang naitulong ninyo sa akin. Sa totoo lang, ako na po ang gustong makatulong sa inyo. Nais kong maibalik kahit paano ang kabutihang ipinakita ninyo. Ngumiti si Charlie, hindi mo kailangang suklian ang lahat. Pero kung mangangailangan ako ng tulong sa hinaharap, sigurado akong lalapit ako sa iyo. Tumango si Warnia, may paggalang sa tinig. Naiintindihan ko, Mr. Wade. Pagkatapos ay naalala ni Charlie ang rejuvenating pill. Warnia, pag-uwi mo, ibigay mo na sa lolo mo ang pill. Sigurado akong matutuwa siya.
Susundin ko, mabilis na tugon ni Warnia, may siglang halata sa kanyang tinig. Tumingin si Charlie sa kanyang relo. Medyo gabi na, baka hinihintay ka na ni Ginoong Song. Tumango si Warnia, ngunit sa kanyang mga mata, may bahagyang lungkot na hindi nakalampas sa paningin ni Charlie. Tahimik itong sumilay, isang damdaming pilit niyang itinatago. Bihira siyang magkaroon ng ganitong pagkakataon, isang tahimik at pribadong sandali kasama si Charlie, at sa lugar pa na minahal niya mula pagkabata. Para sa kanya, parang sandaling tumigil ang mundo, isang pahingang puno ng pag-asa at panaghoy. Sa mga oras na iyon, isang bahagi ng kanyang puso ang gustong hawakan ang kamay ni Charlie, at sabihin, ako rin, ay may damdamin para sa iyo. Ngunit may asawa si Charlie. At dahil doon, pinili ni Warnia ang katahimikan, kaysa sa isang katotohanang maaaring sumira sa damdaming kanyang iningatan. Okay, Mr. Wade, mahinahon niyang wika, habang pilit itinatago ang sariling lungkot. Bumalik na tayo. Tahimik silang naglakad pababa sa mga batong hagdan, na kanilang inakyat kanina. Sa bawat hakbang, ramdam ni Warnia ang mabilis na pagtibok ng puso, parang isang batang osa na may takot, ngunit sabik sa hindi maipaliwanag na damdamin. Hindi niya alam kung muling hahawakan ni Charlie ang kanyang kamay, gaya ng dati. Ngunit kahit hindi, sapat na ang kanyang presensya. Tahimik, matatag, at palaging nariyan. At sa mga sandaling iyon, ipinako niya sa kanyang puso ang damdamin, hindi upang ipaglaban, kundi upang alagaan. Isang damdaming hindi kailangang ipagsigawan. Isang damdaming sapat ng mahalin, kahit sa katahimikan. Kabanata 1222. Maaaring gawing masaya ang sarili, sa mga simpleng bagay, lalo na kung kasama mo ang taong pinahahalagahan mo. Habang naglalakad sila pabalik, napatingin si Charlie sa matarik na hagdang bato. Hindi niya napansin kung gaano ito kahirap akyatin, lalo na para kay Warnia. Kaya't iniunat niya ang kanyang kamay, at mahinahong sinabi, aakitin kita. Nag-init ang pisngi ni Warnia. May halong hiya at kasiyahan, ang bumalit sa kanyang puso, pero mas nang ibabaw ang ligaya. Kaya't masaya niyang iniabot ang kanyang kamay, at hinayaang gabayan siya ni Charlie paakyat. Tahimik ang paligid, tanging tunog ng kanilang mga yapak at tibok ng puso ni Warnia ang kanyang naririnig. Pagdating nila sa sasakyan, kapansin-pansin pa rin ang mapulang pisngi ni Warnia. Hindi may kakaila ang kaba at kasiyahang gumugulo sa kanyang damdamin. Nang may bahagyang pagkalito, sinimulan niya ang makina at sabihing, Ginoo Wade, ihahatid ko na kayo sa inyo. Tumango si Charlie, at sa katahimikan ng gabi, tumawid sila sa ilog Yangtze, patungo sa Thompson Villa. Pagkarating nila sa harap ng gate, huminto ang sasakyan. Lumingon si Charlie at may magaan na ngiti sa labi. Salamat sa paghatid, Warnia. Agad ang sagot ni Warnia, Ginoo Wade, hindi niyo na kailangang maging ganoon kapormal. Ako dapat ang magpasalamat. Ngumiti si Charlie. Mag-ingat ka sa pagmamaneho pabalik. Tumango si Warnia, ngunit sa kanyang mga mata, may bahid ng lungkot. Ayaw pa niyang matapos ang gabi. Nang makita niyang palabas na si Charlie sa pinto, bigla siyang nagsalita, Ginoo Wade, sandali lang po. Nilingon siya ni Charlie, bahagyang nagulat. May kailangan ka pa ba? Nahihiyang tumingin si Warnia sa kanya. May isa pa po akong regalo para sa inyo. Ngumiti si Charlie, naguguluhan. Regalo, pero birthday mo ngayon, hindi ba't ikaw ang dapat bigyan? Umupo ng maayos si Warnia, pilit itinatago ang kaba. Espesyal po ito. Matagal ko na nang gustong ibigay ito, pero hindi ko po mahanap ang tamang pagkakataon. Tumango si Charlie, ang ngiti ay naging may halong pagkamausisa. Sige, salamat. Anong klaseng regalo? Nahihiya pero determinadong sumagot si Warnia. Para po sa kaunting misteryo, pwede niyo po bang ipikit muna ang mga mata ninyo? Hindi na nagtanong si Charlie. Tila ba ito'y bahagi ng isang simpleng kapritsyo, isang babaeng may sorpresa? Kaya't pumikit siya, tahimik, hanggang sa bigla niyang naramdaman ang malambot.
at banayad na dampi ng mga labi sa kanyang mga labi. Mainit, malambot, matamis, sandaling naglaho ang lahat ng ingay sa paligid. Ang tanging naramdaman niya ay ang presensyang malapit sa kanya, at ang damdaming pilit niyang tinatago. Binuksan niya ang kanyang mga mata, at nakita niya ang magagandang mata ni Warnia na nakatitig sa kanya, malapit na malapit. Hindi niya inakala, hindi niya inaasahan, sa kabila ng gulat, nanatili siyang tahimik. Bahagyang kumilos ang katawan niya na para bang nais umiwas. Ngunit ang puso niya, tila nagpas siyang huwag gumalaw. Dumaan ang ilang segundo, 1 minuto, hindi agad tumigil si Warnia. Nananatili ang kanyang halik, marahan at puno ng damdaming hindi niya kailanman nasabi. Kabanata 1223. Bilang batang master ng pamilya Wade, isang taong hinahangaan, iginagalang, at kinatatakutan sa buong Ores Hill, sanay si Charlie sa kapangyarihan, sa pagrespeto ng tao, at sa paghawak ng mga sitwasyong mahirap para sa karaniwan. Ngunit sa usapin ng pag-ibig, lalo na sa pisikal na aspeto nito, siya'y nanatiling inosente. Ang pinakamalapit niyang karanasan sa halik ay mula sa kanyang asawang si Claire, isang magaan, mabilis, at tila ba obligadong halik. Walang alab, walang damdamin, isang ritual na ginagawa lamang dahil ito ang inaasahan. Ngunit ang halik ni Warnia ay ibang-iba. Ito'y totoo, mabagal, banayad, ngunit puno ng damdamin. Isang halik na tila humahaplos sa puso ni Charlie, hinuhubad ang kanyang mga pananggalang, at ginigising ang isang bahagi ng kanyang pagkatao na matagal nang nakatulog. Naguluhan siya, hindi niya alam kung paano tutugon. Bahagi ng kanyang isip ay nagsasabing, baka nadala lamang si Warnia sa sandali, baka ito'y dala ng emosyon, ng pagod, o ng kalituhan. Ngunit ang puso niyang matagal ng tahimik, tila biglang muling nabuhay. Pagkalipas ng ilang segundo, na para kay Charlie tila isang habang buhay, humakbang palayo si Warnia. Namumula ang kanyang mukha, halos sinisilaban. Pati ang mga ugat sa kanyang tainga ay pulang-pula. Hindi siya makatingin kay Charlie. Nakatingin lamang siya sa manibela, tila ba nagtatago sa sariling hiya. Tahimik, sobrang tahimik, parang nilamon ng hangin ang lahat ng ingay sa loob ng sasakyan. Si Charlie ay pareho ring kinakabahan. Hindi niya alam kung paano sisimulan ang pag-uusap. Hanggang sa nagsalita si Warnia, mahinang-mahina, waring nag-aalangan. Mr. Wade, pasensya na. Kung ako man ay lumampas sa aking hangganan, sana, mapatawad mo ako. Napaubo si Charlie, hindi malaman kung paano bubuksan ang kanyang damdamin. Ito, ikaw at ako. Hindi niya natapos ang sasabihin. Naramdaman niyang kahit anong salitang piliin niya, may masasaktan. Huminga siya ng malalim. Warnia, alam mo namang may asawa na ako. Tumango si Warnia, pilit pinipigilan ang luha. Narinig ko na ang tungkol sa inyo ni Ginang Claire. Pinilit niyang ngumiti, kahit nanginginig ang tinig. Mr. Wade, totoo pong may damdamin ako para sa iyo. Hindi ko ito pinlano, pero nangyari. Alam ko hindi ito ang tamang panahon, at lalo na, hindi ako ang tamang babae para sa inyo, pero naniniwala po ako, na ang bawat isa'y may karapatang magmahal, at mahalin. Hindi agad nakasagot si Charlie. Halatang may tinatago siyang emosyon sa likod ng malamig niyang panlabas. Talaga mabuti kang babae, Warnia, sagot niya sa dahan-daang tinig. Pero ako ay isang lalaking may asawa. Hindi natinag si Warnia. Buo ang loob, muling nagsalita. 3 taon na kayong kasal. Ngunit sa panahong yon, may naramdaman po ba kayong tunay na kaligayahan? Hindi ako humuhusga. Naiintindihan ko na minsan, ang mga desisyon natin ay para sa ibang tao, para sa pamilya, para sa utang na loob. Pero sa puso nyo, kayo ba ay malaya? Napatingin si Charlie sa kanya. Hindi na niya maitago ang emosyon sa kanyang mga mata. Simula nang makilala ko kayo, patuloy ni Warnia, nakita ko ang bigat na pasan niyo. Kayo, na tinatawag na dragon ng Ores Hill, malakas, matalino, hindi matinag, pero pinili niyong mamuhay ng tahimik,
sa isang pamilyang hindi naman gumagalang sa inyo. Muling tumulo ang luha sa kanyang pisngi. Hindi siya humahagulhol, ngunit bawat patak ng luha ay may bigat, may lalim, may sakit. Mabait si Claire sa inyo. Pero alam nating pareho, ang kabaitan ay hindi palaging sapat. Minsan, kailangan nating tanungin ang sarili. Hanggang kailan tayo mabubuhay sa loob ng isang relasyong walang damdamin? Tahimik si Charlie. Tila ba hindi niya kayang tumingin kay Warnia? Hanggang sa sinabi nito ang pinakamatapang niyang pahayag. Mr. Wade, ang lahat ng kayang ibigay ni Claire, kaya ko ring ibigay sa inyo. At ang mga bagay na hindi niya kayang ibigay, naniniwala akong kaya kong punan, kung papayagan niyo lang ako. Kabanata 1224. Nang marinig ito, iniwas ni Warnia ang kanyang tingin, ngunit maya-maya ay muling tumingin kay Charlie, seryoso, puno ng emosyon. Habang tuloy-tuloy ang pag-agos ng kanyang luha, buong tapang niyang sinabi, Mr. Wade, kung matatanggap mo ako, handa akong isakripisyo ang lahat, ang sarili ko, pati na ang buong pamilya Song. Kung ako ang pamilya Song, buong puso kong isusuko ito para sa pamilya Wade. Ikaw ang magiging ulo ng lahat. Hindi ko nahihilingin pa ang kayamanan o kapangyarihan. Ang tanging pangarap ko lang ay mahalin mo ako at mapagsilbihan kita. Sasamahan kita saan man ka magpunta. Kung nanaisin mong magkaroon ng anak, buong kalooban kong ibibigay iyon sa'yo, higit pa sa kayang ibigay ng sinuman. Basta't masaya ka, handa akong gawin ang lahat. Ang buhay ko ay iyo. Hindi naiwasan ni Charlie na maantig. Ang kanyang puso, bagaman puno ng pagtitimpi at prinsipyo, ay bahagyang nayanig. Mula sa kahit anong anggulo, si Warnia ay isang babaeng katangi-tangi, kagandahan. Talino, asal, at puso. Isang babaeng bihirang matagpuan, hindi lamang sa Ores Hill, kundi sa buong bansa. Maging ang mga pamilyang mararangal sa Eastcliff ay magdadalawang isip kung makakahanap pa ng tulad niya. Isang kagandahang loob ang mabigyan ng pagkakataong mahalin ng isang tulad ni Warnia. Ngunit si Charlie ay kasal na. At sa kabila ng mga alinlangan, mahal pa rin niya si Claire. Nang makita niyang umiiyak si Warnia, nahulog siya sa isang malalim na dilema. Ayaw niyang saktan si Claire. Ngunit higit sa lahat, ayaw rin niyang saktan si Warnia, ang babaeng buong tapang na ibinuhos ang damdamin sa harap niya. Tahimik si Charlie. 2 minuto. 3. Parang tumigil ang oras. Pagkatapos ay napabuntong hininga siya. Malalim. Mabigat. Warnia, marahan niyang sambit, alam ko ang lahat ng sinabi mo, at taos puso akong nagpapasalamat. Pero, hindi ko kayang iwan si Claire. Sana maintindihan mo. Muling bumagsak ang luha sa mga mata ni Warnia, ang mga matang mamula-mula sa lungkot, ngunit may ningning pa ring nangungusap ng pag-asa. Walang anuman, Mr. Wade, wika niyang mahina, alam kong mahirap para sa iyo na tanggapin ako, ngunit handa akong maghintay. Maghintay magpakailanman, kahit matuyo ang dagat, kahit tumanda ang mundo. Hanggat ikaw ang nasa puso ko, hinding-hindi ako bibitaw. Napailing si Charlie, ang tinig ay puno ng pag-aalala. Bakit mo sinasayang ang kabataan mo sa akin? Warnia, marami pa ang lalaking mas karapat-dapat. Huwag mong ipusta ang kaligayahan mo sa isang lalaking tulad ko. Ayaw kung ikaw mismo ang magsisi balang araw. Ngunit mariin ang sagot ni Warnia. Hindi ito dahil sa matigas ang ulo ko. Alam ko kung ano ang gusto ko, Mr. Wade. At hindi ako naniniwala na may mas mabuting lalaki pa kaysa sa inyo. Katulad ng bracelet na ito. Inangat niya ang pulso, ipinakita ang lumang bracelet na iniwan ng kanyang ina, simple at may gasgas na, ngunit alaga at mahal na mahal niya. Sa dami ng mas maganda at mamahaling alahas sa bahay, ito lang ang pinili ko. Bakit? Dahil ito ang may halaga sa puso ko. Ganoon din po kayo. Hindi ko kayo pipilitin. Pero hindi rin magbabago ang nararamdaman ko. Napatingin si Charlie sa kanya, ang titig ay puno ng lungkot at paghanga. Warnia, 26 ka na. Sa mga pamilya tulad natin, ito ang panahong inaasahan na magpakasal ka. Sa loob ng 2,
3 taon, dapat may sarili ka ng pamilya. Bakit mo ibibigay ang puso mo sa isang lalaking kasal na? Dahil handa akong maghintay, sagot ni Warnia, walang alinlangan. Hinihintay mo ba ang pagdidiborsyo ko? Tanong ni Charlie, halos bulong. Pero, paano kung hindi yun mangyari? Paano kung manatili akong kasal kay Claire? Handa pa rin akong maghintay, tugon niya, mariin. Buong damdamin. At kung sakaling maghiwalay nga kami, ikaw, ang miss ng pamilyang Song, magiging asawa ng lalaking galing sa isang pangalawang kasal. Hindi mo ba kinatatakutan ang sasabihin ng mundo? Umiling si Warnia, hindi ako natatakot. Ang mahalaga, ikaw ang pinili ng puso ko. Kahit pagtawanan ako, insultuhan ako, basta't ikaw ang kasama ko, wala akong pakialam. Kabanata 1225. Pakiramdam ni Charlie ay medyo wala siyang laban kay Warnia. Hindi niya inaasahang magiging ganoon siya katatag, hindi lamang sa damdamin kundi pati sa paninindigan. Akala niya, matapos ang lahat ng emosyon, ay matatahimik rin ang puso ni Warnia. Ngunit hindi. Hindi siya bumitaw, at mas lalo pang pinatindi ang nararamdaman. Ayaw ni Charlie na lumikha ng kaguluhan, lalong ayaw niyang saktan si Warnia. Pero sa ganitong kalagayan, alam niyang hindi rin siya pwedeng manahimik na lamang. Ngunit malinaw rin sa kanya, hindi lahat ng damdamin ay kayang tugunan sa isang gabi lang. Kaya't marahan siyang nagsalita, puno ng pag-unawa. Warnia, pag-usapan natin ito sa ibang pagkakataon. Bigyan natin ng oras ang isa't isa. Hindi natin kailangang madaliin ang lahat. Nag-aalalang tumingin si Warnia sa kanya, parang takot sa isang kasagutang masakit. Hindi mo ba ako iiwasan mula ngayon? Mahina niyang tanong. Hindi mo ba ako sadyang lalayuan sa mga susunod na araw? Ngumiti si Charlie, tapat at payapa. Hindi ako ganoong klaseng tao. Imposibleng layuan kita dahil lang sa sinabi mong may damdamin ka para sa akin. Ayokong mawala ang pagkakaibigan natin. Bahagyang huminga ng maluwag si Warnia. May ngiti sa kanyang labi, ngunit may bahid pa rin ng pag-aalala sa kanyang mga mata. Matagal ko nang pinagdadasal ang pagkakataong ito, bulong niya. At kung aabutin man ng 10 taon, o 20, handa akong maghintay. May isang hiling lang ako, Mr. Wade. Kahit hindi mo ako mahalin, ituring mo pa rin akong kaibigan. Huwag mo lang akong layuan. Tinitigan siya ni Charlie, seryoso. Warnia, huwag kang mag-alala. Hindi kita kailanman iiwasan. Kung ano tayo noon, ganoon pa rin tayo ngayon. Dahan-daang tumango si Warnia. Sa puso niya, sapat na ang pananatili ni Charlie sa tabi niya, kahit bilang kaibigan. Napabuntong hininga si Charlie, tumingin sa orasan at marahang nagsabi, "Sige, medyo late na. Kailangan ko nang umuwi. Ikaw rin, dapat nang magpahinga." Tumango si Warnia, pilit na ngumiti. "Magandang gabi, Mr. Wade. Salamat sa lahat, sa pagkakataong ito, at sa rejuvenation pill." Ngumiti rin si Charlie, bahagyang tinanguan siya. "Wala yun. Magmaneho ka ng dahan-dahan." Binuksan na ni Charlie ang pinto ng sasakyan, para makababa, ngunit bigla siyang tinawag ni Warnia. "Mr. Wade." Lumingon siya, medyo nagulat. "Bakit? May nakalimutan ka ba?" Namumula ang pisngi ni Warnia, at bahagyang yumuko bago siya nagsalita. "Wala naman. Gusto ko lang sanang sabihin na, iyon po ang una kong halik." Napatigil si Charlie. Hindi niya iyon inasahan. Napatingin siya kay Warnia, at bahagyang namula rin. Ang isang halik, tahimik ngunit punong-puno ng damdamin, ay ang una niyang ibinigay. At siya, si Charlie, ang naging unang taong pinagkatiwalaan niya nito. Hindi niya alam kung ano ang sasabihin. Kaya't isang taos-pusong salita lamang ang lumabas sa kanyang bibig. "Salamat." Ngumiti si Warnia, banayad, nahihiya, ngunit buo ang loob. "Mr. Wade, aalis na ako ngayon." "Okay, ingat ka." Habang lumalayo ang sasakyan ni Warnia, nakatayo lang si Charlie sa kalsada. Tahimik, naguguluhan, ngunit sa puso niya, may bahagyang kirot, at isang damdaming pilit niyang pinipigilan.
Kabanata 1226. Pagkababa ni Charlie mula sa kotse, pinanood niya si Warnia na dahan-daang nagmamaneho palayo mula sa Thompson. Tumayo siya doon ng ilang sandali, walang imik, hinahabol ng kanyang isip, ang huling ngiti at salitang binitawan ni Warnia. Matapos ang 10 segundo, humarap siya sa gate ng Thompson, at marahang pumasok. Tahimik ang gabi, ngunit maingay ang kanyang isipan. Pagbalik niya sa bahay, nadatnan niyang nakahiga na si Claire sa kama, nakahugas na, at abala sa pagbabasa ng isang libro. Sa kabila ng katahimikan ng silid, may init sa kanyang ngiti nang makita si Charlie. "Kumusta ang birthday party ng kaibigan mo?" tanong niya, magaan ang tono. Medyo nag-alinlangan si Charlie, bahagyang na-conscious sa bigat ng nangyari sa party, ngunit pinanatili ang mahinahong anyo. "Okay naman ang handaan," sagot niya. Hindi na niya binanggit pa ang tungkol kay Warnia. Hindi dahil nagsisinungaling siya, kundi dahil ayaw niyang bigyan ng dahilan si Claire, na mag-isip ng kung ano-ano. Tahimik na ibinaba ni Claire ang librong hawak, sabay sabing may halong hiya. "Asawa ko, pwede ba kitang tanungin ng isang bagay?" Napangiti si Charlie. "Huwag ka nang mahiya sa asawa mo. Sabihin mo lang." Tumango si Claire at nagsimulang magkwento. "May kaklase ako sa high school, babae, magpapakasal na. Dumaan sila sa studio kanina para ibigay ang wedding invitation. Gusto ko sanang samahan mo ako." "Of course," sagot ni Charlie agad. "Female classmate ba ito?" "Oo, noong third year high school kami. Magkatabi kami sa mesa." Tumango si Charlie at ngumiti. "Kung kaklase mo siya, syempre pupunta tayo." Bigla namang nag-iba ang tono ni Claire, at bahagyang seryoso. "May isa pa akong hihilingin, medyo malaki. Sabihin mo lang, hindi kasi maganda ang buhay ng kaklase ko. Laki siya sa pamilyang mas pinapaboran ang mga lalaki. Ngayon mag-aasawa siya, pero hindi siya tinatanggap ng pamilya ng groom. Pati sa kasal, sila pa ang pinagdala sa kanya. Wala man lang silang ambag. Kaya nahihiya siya. Gusto sana niyang gamitin ang BMW ko bilang bridal car." Napakunot ang noo ni Charlie. BMW lang? Sa panahong ito, ang kasal ay kadalasan may Rolls-Royce, Bentley, o Ferrari na nasa unahan. "Yun na nga dagdag ni Claire, pero wala siyang ibang pwedeng lapitan. Kaya naisip ko, baka pwede tayong magpahiram ng isa sa mga luxury cars na nasa garahe, kahit yung ginamit sa auto show. Kahit isang araw lang, para lang hindi siya mapahiya." Tiningnan ni Charlie ang asawa. At sa kanyang mga mata, nakita niya ang malasakit na talagang likas kay Claire. Tahimik siyang ngumiti. "Siyempre, papayag ako. Hindi lang isa, kahit 2 kotse pa. Ako na lang ang magmamaneho ng isa, ikaw na lang sa kabila. Ayos ba?" Parang batang natuwa si Claire, agad siyang niyakap, at hinalikan sa labi. "Sobrang saya ko. Ikaw na talaga ang pinakamahusay na asawa sa buong mundo." Natigilan si Charlie. Ngayon lang muling narinig ang ganoong klaseng puri mula sa asawa. At hindi niya maiwasang mapangiti. Pero sa loob-loob niya, ano bang nangyayari sa araw na to? Parang sabay-sabay namumulaklak ang mga peach blossom sa paligid ko. Kabanata 1227. Pagpasok ni Warnia sa loob ng living room, agad niyang naramdaman ang bigat ng tensyon sa hangin. Tahimik ang lahat, walang bulungan, walang galaw, tila isang palabas na nakatigil sa kalagitnaan ng eksena, naghihintay ng pangunahing aktres upang muling gumalaw ang kwento. Lahat ng mata ay nakatuon sa kanya, ngunit ang pinakamatalim sa lahat, ay ang mga mata ni Honor, malamig at puno ng inggit. Ang kanyang ama, si Tianming, ay pilit nagpapakita ng pagkakontento, ngunit hindi kayang ikubli ang pagkadismaya sa kanyang mga mata. Para sa kanila, ito ay isang insulto, ang posisyong matagal nilang inaasam, ngayon ay ipinagkaloob sa isang babae. Ngunit si Mr. Song, ang haligi ng pamilya, ay may malalim na ngiti sa labi, habang pinagmamasdan si Warnia. Hindi ito ngiti ng simpleng kasiyahan, ito ay ngiti ng isang mandirigmang matagumpay sa digmaan, na ngayon ay ipinamamana ang espada sa pinili niyang tagapagmana.
Warnia, mahinahon niyang wika, lumapit ka. Tahimik na lumapit si Warnia at bahagyang yumuko bilang paggalang. Lolo, aniya, pasensya na po kung ako'y nahuli. May kaunting naabala lamang po sa daan. Umiling si Mr. Song, walang dapat ipagpaumanhin. Ngayong araw ay iyong kaarawan, at higit pa riyan, ito rin ang araw kung kailan sinimulan mong yakapin, ang tunay mong papel sa pamilya Song. Tahimik ang lahat, walang naglakas loob magsalita. Tumayo si Mr. Song mula sa kanyang upuan, at tinapik ang balikat ni Warnia. Mula ngayon, aniya, ikaw na ang uupo dyan. Napatingin ang lahat sa pangunahing upuan. Ang trono, kung tutuusin, na tanging si Mr. Song lang ang pinapayagang umupo, sa mga nakaraang taon. Lolo, mahina ang tinig ni Warnia, bahagyang natitigilan. Hindi ito pagbigay. Ito ay pagkilala, matatag na sagot ni Mr. Song. At hindi rin ito simpleng kapangyarihan. Ito ay responsibilidad, at ikaw ang karapat-dapat na humawak nito. Walang nagpalakpakan, ngunit sa katahimikan ng silid, ramdam ang bagsik ng anino ng kapangyarihan. Tahimik na umupo si Warnia sa upuan, isang hakbang na hindi lang pisikal, kundi sembolikal. Sa sandaling yon, hindi na siya lang basta apo ng patriarka. Siya na mismo ang bagong haligi ng pamilya. Pagkaupo niya, nagsalita muli si Mr. Song. Simula bukas, lahat ng desisyon ukol sa negosyo at kapakanan ng pamilya Song ay kailangang dumaan kay Warnia. Siya ang tagapagsalita, ang tagapamuno. At ang huling salita, napakunot ang noo ni Honor, ngunit hindi siya nagsalita. Tila nag-iipon ng lakas. Ngunit sa harap ng lolo niyang tila bakal ang paninindigan, wala siyang mapanghawakan. Si Tianming naman ay bahagyang yumuko. Hindi para magpakumbaba, kundi upang itago ang pamumula ng kanyang mukha sa galit at kahihiyan. Sa kabila ng lahat, si Warnia ay nanatiling tahimik. Hindi siya nagdiwang, hindi rin siya nagpamalas ng yabang. Sa kanyang loob, alam niyang ito ang simula ng mas mabigat na laban. Ngunit ang kanyang puso ay buo. At kahit hindi niya binanggit sa kanyang lolo o sa sinuman, ang tunay niyang pinaghuhugutan ng lakas, ay ang alaala ng simpleng salitang iyon mula kay Charlie. Salamat. 2 pantig, ngunit punong-puno ng bigat, respeto, at pag-asa. Kabanata 1228. Napayuko si Tianming, pilit na itinatago ang pagngit-ngit sa kanyang dibdib. Ang pangalan ni Mr. Wade ay parang matulis na espada, na paulit-ulit na tinatarak sa kanyang pride. Sa kabila ng lahat ng pagod at pagsusumikap, sa isang iglap ay tinalo sila ng isang babae, hindi dahil lamang sa kanyang kakayahan, kundi dahil sa suporta ng lalaking hindi nila mahipo o malapitan. Si Honor naman, ay nagkunwaring abala sa kanyang cellphone, ngunit hindi niya mapigilang mapakinggan. Ang bawat salita ng kanyang lolo, parang bawat papuri kay Warnia, ay isang paalala kung gaano siya nabigo. Isang araw lang, naglaho ang kanyang pangarap, na pamunuan ang pamilya. Samantala, si Warnia ay nanatiling mahinahon. Sa kanyang puso, ramdam niyang hindi pa ito ang dulo ng laban. Sa likod ng magiliw ng ngiti ni Honor, at ng pilit na katahimikan ni Tianming, alam niyang may mga galaw na magaganap sa likod ng kurtina. Tahimik siyang tumingin kay Ginoong Song at marahang tumango. Lolo, salamat po sa tiwala. Gagawin ko po ang lahat, para hindi kayo mapahiya. Ngumiti si Ginoong Song at sumagot, hindi ako nagkamali sa'yo, Warnia. Ang isang tunay na lider ay hindi lagi ang pinakamalakas, kundi ang may pinakamalinaw na layunin at pinakamapirming puso. Ilang sandali pa, napalingon si Tianming muli kay Ginoong Song, at muling binuksan ang isyo ng pamilya Kevin. Pero Dad, kung saktan tayo, o boycott tayo ng pamilya Kevin. Pinutol siya ng malamig na tingin ng matanda. Kung saktan tayo ng pamilya Kevin, haharapin natin sila. Ngunit sa oras na pinangatawanan ko ang pasya ko, wala nang atrasan. Kung hindi mo kayang lumaban para sa desisyong ito, mas mabuting huwag kang humadlang. Tumahimik ang buong silid. Ang desisyon ay malinaw. Ang posisyon ni Warnia ay hindi na pwedeng questionin,
hindi lang dahil sa desisyon ng kanyang lolo, kundi dahil sa aninong nakatayo sa kanyang likuran. Ang anino na ang pangalan ay Charlie Wade. Kabanata 1229. Samantala, napapikit si Delon, at sa loob ng ilang segundo, parang gusto niyang lamunin na lang siya ng lupa. Napabuntong hininga siya ng malalim bago sumagot, "Siyempre, hindi ko nalimutan. Hindi ko rin sinadyang lunukin. Napilitan akong gawin yun dahil sa isang tao na parang demonyo." Nagkatinginan na naman ang mga doktor. Hindi nila alam kung drama ba ito, o may mas malalim na kwento, sa likod ng Ruby Swallow ang incident. Baka po mas makabubuting ikwento nyo sa amin. Para ma-assess din namin kung may trauma kayong dinaranas, sabi ng mas batang doktor, na pilit binigay ang professionalism sa kabila ng nakakatawang sitwasyon. Nagngit-ngit si Delon. "Trauma, tinakot ako. Akala ko mamamatay na ako." Yung lalaking yun, si Charlie Wade, pinahiya ako sa harap ng napakaraming tao, pinadapa, pinilit akong lunukin ito. Sabay turo sa tiyan niya. Kailangan ko pang magpanggap na okay ako, habang hinihintay kung lalabas ba to sa dulo o kailangan akong oprahan. Naghalo ang takot at kahihiyan sa tono niya. Sumabat ang isang matandang doktor, "Charlie Wade? Siya ba yung negosyanteng misteryoso sa Ores Hill, na parang may reputasyon sa pagdidisiplina ng mga mayayabang?" Napatigil si Delon. Tila may kilabot sa pangalan ng binanggit. "Oo, siya nga. At huwag mong sabihing disiplina, torture yun. Sa harap ng daan-daang tao. Muntik ko nang ipasumpa ang pangalan ko." Tahimik ang loob ng ambulansya. Lahat ay tila natahimik sa bigat ng mga sinabi, pero sa totoo lang. Iniisip ng iba kung paano nila pipigil ang tumawa. Pagdating sa ospital, sinalubong agad sila ng team para sa CT scan. Habang nililipat si Delon sa stretcher, narinig niyang may nurse na mahinang bumulong. "Siya ba yung nilunok ang kwintas?" "Oo daw, Ruby, na may platinum chain. Sosyal ang nilunok." Nagtatalukbong si Delon ng kumot. "Tang ina, ayoko na." Kabanata 1230. Mas lalo pang nainis si Delon, nang marinig niyang tinanong ng eksperto ang tungkol dito. Naisip niya ang mayabang na mukha ni Charlene, at gusto niyang patayin siya agad at tapusin na. At si Isaac, tang ina, hindi siya binigyan ng mukha, gumawa pa ng video para takutin siya, pinilit siyang lunukin ang kwintas na Ruby. Kung hindi dahil sa pagbabanta na iyon, hindi niya kailanman mapapasyahang lunukin ito. Hindi ba't ang demonyong ito ay umaasa sa pamilya Wade? Akala ba nito ay wala ng kalaban sa buong mundo? Tang ina, nakakagalit talaga. Kaya't sumigaw si Delon sa eksperto. "Hindi mo dapat itanong ang bagay na yan, huwag mo nang tanungin. Kung magtuloy-tuloy ka pa ng putang inang kasinungalingan, mag-ingat ka, baka patayin kita." Wala nang magawa ang eksperto kundi magsara na lang ng bibig. Bagamat hindi ang pangatlong anak ni Ginoong Kevin ang pinakamalakas sa pamilya, hindi pa rin siya pwedeng bastusin. Agad dumating ang ambulansya at nagmadaling dumaan sa ospital, at pagdating doon, agad siyang pinasok sa CT room. Ginamit ang advanced na CT machine, at in-scan ang tiyan ni Delon mula sa lahat ng direksyon. Malinaw na nakita ng mga eksperto, ang nakakasilaw na kwintas na Ruby sa loob ng tiyan niya, sa pamamagitan ng film na nakuha mula sa CT scan. Ang mahalaga, ang kwintas ay naipit na sa kurba ng kanyang bituka. Ang Ruby at ang kwintas ay bumuo ng isang kurba. Kung titingnan nito, maliit na ang pagkakataong matanggal ito ng kusa. At sobrang laki ng Ruby, kaya't nagkaroon na ng malaking bara sa bituka. Kung makakain pa siya ng iba pang mga pagkain, maaaring magdulot ito ng bara, at magresulta sa pagkabara ng bituka. Matapos mag-usap at magkakonsultasyon, nagdesisyon ang mga eksperto. Kailangang tanggalin agad ang kwintas na Ruby, sa pamamagitan ng operasyon. Nang marinig ni Delon ang masamang balita, pagkatapos ng CT scan, labis siyang nasaktan. Ngunit hindi siya tanga. Alam niyang hindi siya pwedeng magbiro sa buhay niya sa oras na ito. Kaya't kinagat niya ang kanyang mga ngipin at sinabi, "Kung ganon, paki-schedule na agad ang operasyon."
Bumukas ang bibig ng eksperto at nagsabi, "Third Master, ang iyong ina at ama ay papunta na. Malapit na sila. Ililipat ka muna sa ward at maghihintay kami habang hinahanda ang mga gamit para sa operasyon, at magbabalangkas ng plano. Makikita mo sila bago ka pumasok sa operating room." Tanong ni Delon, "Nandyan na sila?" "Opo," sabi ng eksperto, "nasa daan na sila." Tumango lang si Delon. Dinala siya ng isang nurse sa intensive care unit. Sa loob ng ICU, abala ang magandang nurse na palipat-lipat sa harap niya, nagpapalit ng gown, at pinupunasan siya. Nakita niyang napakaganda ng nurse, at agad siyang nagkaroon ng malaswang mga plano. Tinatayang kalahating oras pa bago dumating ang mga magulang, at hindi na siya makakagawa ng ganito sa susunod na 3 buwan, kaya't mabuti na lang at gamitin na ang pagkakataong ito. Para magka-posting sa magandang nurse na ito. Habang ang nurse ay nagpapalit ng damit, hinawakan ni Delon ang kamay ng nurse, at ngumiti ng may mali siya. "Magandang babae, anong pangalan mo? Gusto mo bang makasama ako bago ako pumasok sa operating room? Huwag kang mag-alala, hindi kita pababayaan."